Rise and shine! 3:45 yung meet up namin dito sa may Caltex along EDSA, and we're going to join the A-Jam Breakfast Ride sa Batangas. And it is a ride in support of mga cerebral palsy patient. And syempre, meron ring tourism aspect ito. Lilibutin natin yung iba't ibang mga magagandang lugar sa Santo Tomas, Batangas. And syempre, titikim tayo ng masarap na pagkain. See you there! Hindi ako masyadong nagro-ride pag madilim kasi malabo yung mata ko and may astigmatism ako. But today is an exception kasi we are riding for a good cause. Ang cerebral palsy is a disorder kung saan may difficulty sa movement and balance, posture yung mga patients. Kaya yung mga may ganitong kondisyon, nahihirapan sila sa mga ordinary activities like walking, running. And for some, if not many of these patients, baka they never get to ride a motorcycle. Time check, it's 5:30 and nandito na tayo ngayon sa FPIP gate sa Santo Tomas, Batangas. We're just waiting for other riders to come here, and kapag complete na tayo, baka may short program lang, I don't know what's gonna happen, then pull out na tayo para sa ating A-Jam Breakfast Ride. Yan, kasama natin si Owen, si King, si Papsi, MJ, and si JC. Ayan. Sa bilis namin dito nakarating. First to arrive. First to arrive. 7 a.m. pa pala. Sabi nga, 7 pa daw. Sana natulog muna kami. Mukhang maraming maagang dumating. Yung iba, mukhang saktong 5 dumating na iba dito. Kasi marami na rin mga bikes dito sa pila. Ayan. But we see more bikes coming here. Yan. Si Inday Rider yata yung nandun. So nagre-reminisce kami dun sa first time na nag-ride kami together sa Marilake. Ilan tayo. Oh, dati hindi ko pa kaya mag-park. Ngayon kaya ko na mag-park. Malakas na to. Ikot na tayong Batangas, maraming magagandang lugar. Hindi talaga natatapos yung maubos yung pwede natin puntahan sa Pilipinas, guys. Kaya larga na kayo ng larga. Ayan, so mukhang in a while tayo ay mag-pull out na. Kompleto na gising na mga tao dahil meron tayong coffee. Ayan, star-studded ngayon. Nandiyan si JC, si Miss Inda. Ayan, another JC. Ito BC, si Carlo. And si Steph. Ride out na tayo dito sa FPIP at libutin natin ang Santo Tomas, Batangas. First stop, dito raw sa kanilang itatayong City Hall. Kaya wala pa tayong makita. Ayan. So, empty lot lang siya ngayon. Pero siguro in a few years, we will see something being put up there. Makita natin yung bagong City Hall. Touchdown dito sa Miguel Malvar Shrine sa Santo Tomas, Batangas pa rin syempre. And alam nyo ba na si General Malvar ay pinanganak dito sa San Miguel, Santo Tomas, Batangas. At naging gobernadorcilyo siya dito sa Batangas. Alam niyo ba na siya yung kahuli-hulihang general na sumuko sa mga Amerikano. Kaya naman nakakatuwang balikan yung mga lugar kagaya nito kasi it reminds us of our history na babalik tanaw natin kung ano yung mga nangyari nung nakaraan. Kaya maganda yung mga ganitong klase na mga ride dahil mototourism siya. Hindi lamang nag-ride ka para mawala yung mga stress mo, kundi nagsisilbing aral din para sa ating mga motorcycle riders. Hulas na, pero happy pa rin kasi nandito naman tayo ngayon sa Padre Pio Church na isa sa mga pinakasikat na mga simbahan dito sa Santo Tomas, Batangas. May gusto kang hilingin? Ipagdasal mo yan kay Padre Pio at have faith, ipagkakaloob yan sa iyo ng Panginoon. Ang ganda ng entrance dito ha, sabi ni King kanina magarbo daw yung entrance at totoo nga magarbong entrance. Padre Pio, ito po ang kaisa sa National Shrine of Padre Pio sa ating bansa at dinadayo talaga ito ng maraming tao dahil napaka-miraculous po ng lugar na ito at syempre ang Padre Pio po dito sa Santo Tomas ang nag-a-attract ng maraming tourists. For the information of everybody, June pa lamang po Santo Tomas po ang number 1 in terms of tourist arrivals sa buong Batangas. We have 4.5 million tourist arrivals dito po sa Santo Tomas because of Padre Pio. Kaya sa inyo po ng mga gustong dumalaw at di pa nakapunta rito, welcome po kay Santo Tomas. Marami po tayong mapupuntahan dito. May mga kainan tayo, masarap ang lomi dito, bulalo.
And syempre, makapagdasal sa ating Padre Pio. Finally, touchdown dito sa Motor Clyde at ito yung isa sa mga napanood nyo sa videos ko na nag-training ako before. Ang expertise ng Motor Clyde is yung slow maneuver. So, kahit na marunong na kayo magmotor, I suggest na itry nyo pa rin na mag-aral to improve your skills. Huwag kayo manghinayang dun sa gagastusin nyo kasi it will level up your skills as a rider. Leveling up is a form na para mas ma-master mo yung motorcycle na ginagamit mo. So in any instances, kapag nasa obstacle ka, lalo kapag nasa kalsada, minsan may mga obstacle tulad ng mga rough road, may mga pothole. So ito nakakatulong para ma-enhance mo na ma-enhance yung skills na yon na hindi ka lagi matatakot. With you mastering all these drills na pinerform namin, I think magandang foundation to be a safer rider. Number one, pagka nakakita ka ng obstacles, you would not be as intimidated kasi mabibigat yung motor natin. Number two, yung bike control, yung clutch control, throttle control, if you master that, I think you're one step ahead. One more stop bago tayo magpunta. Good morning! Salamat po, thank you, Timo. Ang mga Santo Tomas, mga taga Santo Tomas, Batangas talaga. Ayan! Thank you po. Thank you. Ang saya-saya dito sa Batangas. Para talagang fiesta kahit di naman fiesta. Ayan o, ang daming mga kakanin. Ito yung final stop natin bago tayo kumain sa Mandos. So, ito yung Santa Clara Church. It's a small church, pero alam nyo ba na ito ay miraculous din kasi if you're praying for good weather, ayaw nyong umulan, magdasal kayo kay Santa Clara. And if you have mga special intentions, magdasal kayo kay Santa Clara at magkaroon kayo ng faith sa hinihiling nyo, ipagkakaloob yan sa inyo ng Panginoon. I'm at a point in my life where I stopped asking for more material things. Yung makapag-ride sa weekend at makita yung matatamis na mga ngiti ng anak ko pag uwi ko, sapat na. Kaya wish ko na lang sa mga may sakit, sana pagalingin kayo ng Panginoon. Pray hard and pray harder and trust that you will be healed.